Stock. Nawawala sa chinilas ko. Kuya, ilang ganito pa ang dadaanan, ano ba yan, bulod? Dalawa pa. Grabe. Para makapunta sa school, yan dalawang ganito pang haharapin. Mo lang yung sinasabi ko. Oh, lagi yan. Lagi yan. Ay, ate. Di kayo makano, ma-drive kami. Atras mo. Tulog ka ano. Game. Yan ka na dyan. Tamalaw ka sa auto. Prayers ka lang. Itulong mo. Halaw ka sa auto. Sige! Alright, may dalawa pa kayo tutulak. Ayan. Okay, success. Yan, so mapunta na po kami doon. Ay, grabe. Bex! Oh. Kita na lang. Ano, balikan nyo kami dito. So yan, grabe po talaga ang daan dito. Hi! Beb! Iba po ang lambot ng ng lupa dito. Para sa charity, Miss Maddie. Para sa charity, para sa school na pupuntahan po natin. So magdadala po tayo ng mga yero, mga gamit, dingding, yan. Kasi nung bagyong uwan, sobrang dami pong school, especially dito sa sa bundok. Mga school dito sa bundok ang naapektuhan. So yan, pupuntahan po natin sila. Kasama ko po ang pinaka main po talaga dito sa charity dito sa school. Ganda yours. Ay, kita day po ka na. Yepsi. So yan, nakapaapo ako. Nandito na po kami. Ito na yung school. Hello po.
Hi guys, nakakatuwa ang mga bata. Ito yung pinaka Video ka lang, video ka. yung subject natin. Bakit talaga yung paborito ko? Kung nag-aaral ba ako, pinaka-paborito kong subject is ito yun. Ikaw, mura, ano paborito mo? Hello po. Madam, may lutuan ka mo, madam. May darama kaya kami. Ang darama yung social. Charing lang. Pati. Yan, Don Jaime. Babae ka? Babae ka lang. Student kayo dito? Dito ka sa school? Pag umuulan dito, be, di ba may butas yan? Tumutulo ba dito? Dito tumutulo dyan sa part na yun. Tika, sama ka. Dito sa part na to tumutulo. So, sira-sira na din dito ang mga, sira-sira na din dito ang mga kisame. So, ano kayong grade ni Nicole? Anong grade mo na? So, grade 7? High school na? So, high school classroom na to. Anong mga year ang andito? Mga grade 1? May mga elementary ba dito? Sa baba? Ito, high school. Sa high school na kayo dito. 3 room lang ang meron. So, paano kayo nag-aaral dito? Anong grade lang? Anong year lang andito? Sa high school. Grade 7. May grade 8? Meron. Grade 9. Meron din. Grade 10. Senior high. Baka wala senior high. So, for 4 years ang nandito. So, paano ang pag-aaral nyo? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, may pasa kayo. Tapos maghapon yun. Paano kayo nagkakasya dito? Ilan ang mga classmates mo? 30 kayo sa 38 kayo sa classroom. Tapos, ganito ang blackboard nyo everyday. Dito kayo nagsusulat, dito kayo nag-lesson. Tapos, ang mga tables nyo, eto lang. Ito ang mga tables nyo. Ano to, DIY? Ano to, ginawa lang ng magulang? Ginawa lang ng magulang. Grabe. Tapos, mainit dito sa classroom nyo palagi. Tapos, kapag umuulan, pati kayo nababasa din. Hindi man masyado kasi nasa unahan, no? Kaya nabutas at nagkanda, sira-sira yung blackboard. Siguro kasi nababasa din to, no? Naaabot ba dito ng tubig? Kaya pala. So, ganyan po ang sitwasyon. Ano nararamdaman mo, Be? Kapag, nagbawa, nag-lesson si mom mo. Tapos, biglang umulan. Tapos, nababasa kayo dito. Ano nararamdaman mo? Tapos, syempre, di ba, malayo dito ang bahay mo? Malayo dito. Anong oras ka gumigising? 5 AM, gumigising ka na. Tapos, anong oras ka nagpupunta ng school? 6 AM, papunta ka na dito. Anong oras ka nadating? Mga
7:30. So, 1 hour and a half ka bumabiyahe para makapunta ng school. Tapos, naglalakad ka lang? Lakad lang? Magkano ang binabaon mo sa isang araw, sa araw-araw? Anong baon mo? Pera, 10 pesos. Ano mapibili mo sa 10 pesos dito? May landing din ba dito? Wala. May nag-iikot dito sa classroom nyo. Tapos, anong oras ang pasok mo? Maghapon. Sa maghapon, anong oras? Maaga. 7:30 hanggang 11:30. Tapos, sa hapon, 1 p.m. hanggang 5 p.m. 4 p.m. So, nakaka-uwi ka na mga 5:30 to 6. Medyo gabi na. Hindi pa naman. Tapos, lakad ka lang din pa-uwi. Ilan ang CR dito sa classroom? Bawat classroom naman may CR. Hindi lahat ng classroom dito may CR. Paano yan? Halimbawa, nasa CR ka na, tapos lahat ng CR na meron dito, may laman. Paano kayo mag-CR? May CR na lang din. Ano mararamdaman mo, Ben, na pagpasok mo dito, pagtapos mo maglakad ng 1 hour and a half, tapos umuulan ka, pagdating mo dito, basa ka. Anong nararamdaman mo? Tapos papasok ka ng school. Malungkot. Tapos, yan ang inuupuan nyo, mga ganitong plastic. Yan na yung upuan nyo. Grabe po. Grabe dito. Kami nga nakasasakyan. Biniyahin namin to. Grabe, nabugbog yung katawan namin sa sasakyan. Itong mga bata na to, naglalakad ng 1.5 hours. Siguro may bata pang mas malayo ang bahay sa'yo, no? O meron pa. Siguro malakad ng 2 hours, 3 hours para lang makapasok sa school. Tapos pagpasok sa school, ganito ang sitwasyon. Diba? Yung blackboard, sira-sira. Isang sira-sira. Tapos, pag umuulan, pati dito sa loob, nababasa din. So, nakakalungkot na pinagdadaanan na to ng mga high school na dapat pagpasok nila ng school, alam mo yun, mas magaan yung mararamdaman nila. Kasi school, yan yung nagbibigay ng hope sa mga estudyante para makamit or para mag-succeed sa buhay, para maging successful sa buhay, para makuha yung mga pinapangarap nila. Pero pagpasok mo sa school, ganito ang dadatnan mo. Pero wala kang magawa kasi syempre estudyante ka. Kailangan mong, kung ano yung nandyan, diba? Yun na yung gagamitin mo. Pero sana po matutukan to ng gobyerno. Kasi dapat ganito talaga, etong mga school na to ang tinututukan ng gobyerno. Kasi ang mga estudyante, grabe na yung sakripisyo nila para makapasok lang eh. Tapos pagpasok nila, ganyan, sira-sira ang kisame nila, yung mga blackboard nila, butas-butas na, sira-sira. Tapos ang mga lamesa nila, ganito, parang ginawa lang ng magulang ang mga lamesa. Tapos ang mga upuan nila, mga plastic lang, hindi mo lang yung upuan talaga sa school. Diba? Sana po ganitong school ang natututukan ng gobyerno. Kasi, tignan niyo naman po dito, may bakat pa. Basang-basa pa dito. Dahil sa tulo ng ulan. So, sana ito ang matutukan ng gobyerno. Para naman mas ma-inspire pa ang mga students na pumasok sa school. Para naman hindi sila panghinaan ng loob. Mag-work hard para sa pangarap nila. Pumasok sa school, ganyan. Kaya sana po matulungan ninyo sila. And sa mga sa mga taong gustong tumulong sa mga bata, especially dito sa school, yan po ang mga kailangan nila. Wala po silang maayos na blackboard. Grabe. Nung elementary po ako hanggang mag-college, never po ako naka-experience ng may ganitong blackboard. Tapos dito pala, tapos yun, lang po, mga 5 minutes ride lang, ando na kami sa school namin.
Tapos okay ang classroom namin, okay ang upuan, okay ang lamesa, okay ang kisame namin. Tapos eto na maglalakad ka ng 1.5 hour or mas higit pa. Pagpasok mo ng school, ganito ang madadatnan mo. Grabe, nakakadurog po dito ng puso. As in. Pati pintura, CR, kailangan po nila yun. Kasi biruin mo, sa isang room, grade 7, may 38 students. Hanggang grade 10 po ang student dito. So, ilang students yun? Kaya, kailangan po nila yung CR. Yan, maayos na blackboard, mesa, mga upuan. Pati pintura po dito. Kasi tignan nyo naman po. Pati ang pintura dito. Paano na siya? Patanggal na. Sa mga magbibigay po ng tulong, yan, sana po magbigay po talaga ng tulong para sa mga estudyante. Kasi, yan, hindi ito natututukan ng gobyerno. Masakit man, nakakalungkot man. Pero yun po yung realidad, na hindi, yung mga malalayong lugar, hindi natututukan ng gobyerno. Mas nakakaawa po sila. Kaya po sobrang grateful ako na naging part ako ng Team Papatantan. Kasi biniyahe po namin to from Naga papunta dito para lang tumulong sa school. Kasi alam po ni Sir Jason, ang owner ng Papatantan, na ganito ang sitwasyon. And magbibigay din po siya ng 10,000 cash, bukod po sa mga tulong na ipinadala ngayon. Tapos kay Kutsaka po, isa din po siyang vlogger sa Naga. Ayan. Sila pong dalawa talaga ang nag-collaboration para mangyari to, para matulungan ng mga estudyante. So yan, sobrang grateful po ako na na-witness namin to. And yan sa community ko po, alam ko po na sobrang daming pinagdadaanan natin sa community. Alam ko na sobrang daming issue, ang daming sinasabi, ang daming kung ano-anong binabatikos laban sa akin. Pero sana po, andyan pa din yung tiwala niyo sa akin. And supportan niyo sa akin. And yan, hindi po ako hihingi ng tulong para sa sarili ko, hindi po. Para po sa mga estudyante, para po sa school. Yan, sana po supportahan niyo po ako. Sana po supportahan po ako ng buong community ko dito sa mga ganitong charity po. Thank you so much. Good afternoon po. So, kasama ko po ngayon ang mga parents ng mga students dito sa school. Ano pong pangalan ng school na ito, ma'am? Salvacion High School, National High School. Tapos, wala po dito senior high. High school lang po. High school lang. Junior high. Grabe, may na-interview po kasi ako kanina dyan sa classroom na student. Tapos, yun, nagkwento sa akin na 1.5 hours siyang naglalakad para lang makapag-aral. Tapos, grabe. Tinignan ko pa lang po sa malayo pa lang ang mga classroom dito. Grabe, nakakadurog ng puso. Kasi, kahit sa loob, lalo na po nung pumasok ako sa loob, kasi ano na yun, yung mga blackboard nila, butas-butas na, mga kisame nila, sira-sira na, lalo na itong classroom na to sobrang delikado kasi may mga nakaano po siya, may mga tusok-tusok na bakal. Siguro natanggal na po niyan yung buong kisame, no? Kaya ganyan, opo. Kaya naging ganyan, no? Ito po pala si Kapitan. Ano pong name niyo po, ma'am? Gemma Bailey. Yan, si Kapitan Gemma Bailey. Yan. Shoutout, Mami Gemma. May kapangalan ka po dito. Kapitan po siya dito sa Siruma. Salvacion. Bilang magulang po, ano pong nararamdaman niyo na kailangan maglakad ng sobrang haba, sobrang layo ang anak niyo para lang nakapag-aral? Naaawa mo. Kasi, feeling ko nakakahirap ka na. Uuwi sila, yung sapatos nila hindi na tunay na sapatos kasi balot na sila ng ano eh. Lalo na pag maulan po, bota. Kailangan po ng bota ng mga students. Bota talaga. Kasi, para kahit uminit, umulan, magagamit siya. Opo, yung maliliit na bota para sa mga students. Tapos, pagpasok ka po nila ng school,
imbes na ang maramdaman nila excitement, napapasok sila sa school, lungkot yung mararamdaman nila, lalo na pag maulan. Kasi yung mga classroom nga po, sira-sira dito. Tapos ang mga upuan din po nila, Walang kuryente. wala din po dito kuryente. Tubig po. May nakukuhaan. May nakukuhaan po. Gano'n po kalayo dito? Bababa pa po. Bababa pa. Opo. Grabe, kailangan dito ng bomba. Yung huhukay dito, kahit opo, yung poso. Puso. Para malapit lang. Opo, may tangke po. Opo, kabitan na lang po ng water pump. So, ang kailangan po, ma'am, is water pump. So, meron na sila. Andun sa baba. Hindi pa na kasi wala ba pang kuryente. Opo. Oo nga, no, kasi hindi man gagana ang water pump kung walang kuryente. So, kuryente pa din talaga po ang problema. So, paano po yan kapag sobrang init ang mga estudyante? Paano nagsusurvive? Kami nga pong nasa syudad eh. 'Di ba? Pag sobrang init, hindi namin kinakaya. Dito pa kaya na pag uminit dito, init talaga. Kasi walang mga building na Minsan po, ma'am, kinakat ang classes. kinakat ang Iyo classes. po, dahil sa sobrang init, baka magkasakit. Eh di naapektuhan din po ang pag-aaral nila. Nagmo-modular po sila. Kamusta naman po ang modular? Kamusta po ang mga libro dito? Kompleto po ba? Or gulang din? Incomplete, ma'am. Gulang din po. Wala din pong libro. Opo, yung mga teacher. Sila na po ang nagawa ng modules na i-print na lang. Hindi na talaga libro. Kawawa ang mga students noon sa amin. Ang kakapal ng mga libro namin nung elementary, ngayon hindi na yun naranasan ng ng high school. Tulad nito, ma'am. Oh, tingnan niyo. Dito po hindi umuulan pero may tulog. Counting yan, ma'am. Ganyan kaganda ang lugar namin. Ang ganda po talaga ng lugar nyo. Pero grabe no, kung sa educational, hindi po, hindi. Opo. Naumpisa pa lang po ang schools. 4 years. 4 years pa lang po ang school. 4 years pa lang po, pero ganito na agad ang mga classroom. Mga nagka-ano na agad. Hindi. 2019 pa kasi yung room natin. Opo. Ang pandemic. Opo. Tas naabutan ng pandemic, kaya walang pasok. Hindi pa naka-apply noon. Pagkatapos ng pandemic, pwede ko. Saka na eskwelahan nila. Nagluma na lang bago mag-eskwela. Nakapag-graduate pa lang ng grade 10 Opo. last year. Isang beses pa lang po dito may nag-graduate. Tapos yung susunod na batch, kamusta kaya ang aabutan nilang class? Galing yung mga estudyante dito. Opo, matatalino po. Actually, na-notice ko naman po kanina kasi yung kausap ko nga pong bata, magaling po siya sa Kala ko nga po, elementary school po ito, yun pala high school. Hello po, yung mga kasama ko pong vloggers, nagbibigay entertainment po sila sa mga bata sa labas. So, sa tingin niyo po, Kap, ano po ang pinakakailangan ng mga students and ng mga teachers dito sa school? So, yung teachers na lang. Volunteers, teachers lang po. Tatlo, bali na ipasok ko na tulong. Opo. Makalipan. Ilan po sila lahat na teachers dito? Siguro. Kasi may tatlong bago. Tatlong bago. Wala na akong may pasahod. Kayo Wala din pa po. silang na-receive na ano sa wala na kaming budget. Opo. Kasi wala na akong sa budget yun. Kasi yung tatlo, sa July, naipasok ko tulong para mas. Yung tatlo, bagong Okay, ilang buwan po yun? Isang buwan. may lang yun. Tapos yung tatlo, wala akong makuha ng kasi yung nakaka-outside mo kahit ngayon, December, bigyan ko naman kahit magkano kasi hanapan ko tira-tira namin. Ganyan yung plano. Kawawa naman yung tatlong piso ng pagkaka. Kasi mga magulang, mga program
sobrang pasalamat ko dito kasi dito din napunda ko lang school. Malaking tulong ito na. Ako kasi yung founder ng school. Ikaw po ang founder. Nagkaroon dito ng school and high school dahil binila namin yung lote, lang yung lote na problema. Yung school, may-request ko ng Opo. tapos yung mga music na yun. So, natulong sa scale, Latin scale. Tapos ako. Kasi gusto ko rin matulungan yung mga mapapaalis. Malaking bagay. Kasi yung ibang mga magulang dito na alam nila, yung mga anak nila, nagpipag-inuman. Naglalakpat siya dito. Naglalakpat siya sila. Pero proud ako sa mga bata dito. Uli-uli yung galing sila. Yung bagong first batch sa Pag-compete na po sila, ay grabe. Mga talented. Alam na yung siya balili ko nila. Ganda ka naman pinakita sa akin yung mga siya, 92, 95. Isa sa business. Yung magbalili ko. Sila lang sa kanila. Sikipagbata sila. Yun lang hihinayin ako dito sa school na to kasi barangay kasi wala naman talagang pondo sa akin. Tumutulog na lang kami kung ano kinakailangan ng pagkakas. Yun yung ginagawa niya. So, hindi ko naman pinapabayaan kasi sa akin ang galing doon. Oo nga po, napakabuti niyo naman po. Pero, so, sabi ni Mang, ganito yung problema. At sabi ko, ay, hero na lang tayo po. Nakita ko yung school. So, kanina nga, bago ko pumunta dito, may sabi sa akin, tanongin mo kung kulang pa yung yero. Kasi hindi na ako birthday bukas. Bibigay ko na lang. Very good. Masir lang. Ikaw dito. Kasi alam ko may nagbigay naman ako. Kulang. Yung pang birthday ko, bibigay. Yung mga upuan ko nga nandito. oo nga po, yung mga plastic na upuan. From barangay po pala yung mga plastic na upuan sa Hindi ako loob. din nag-donate dyan. May nakita nga ako from DepEd eh. Naupuan, iyo po. Mayroon nang nagbigay yung debt. Pero konti pa lang, kasi mas marami ang plastic na upuan. Iyo. Oh, sa barangay. At galing po yun sa barangay, galing kay Cap. So yun, hindi po pinapabayaan ng school ni Cap. Hindi niya po pinapabayaan ng students and ang mga teachers. Pero hindi niya din po yun kayang i-sustain lahat. Kasi magkano lang po ba ang sahod ng kapitan? Yes. And may pamilya din po siya. So ano lang, nangahanap lang ako ng yung mga sobrang Grabe po ang suporta and ang sakripisyo ng kapitan dito para lang ma-provide yung education na deserve and kailangan ng mga bata dito sa barangay. So yun, yung mga bata, magsasakripisyo din sila, pero masaya naman sila. Akyat ba po? Oo nga po. Nalilibang. Ina-enjoy na lang po nila. Tanggap na rin nila. Pero umaasa sila someday Mas maayos. Oo. Makapag-provide kahit magandang magandang blackboard, maayos na kisame, mga upuan na maayos na lamesa. Solar. Solar. Kasi wala silang kuryente dito. Kung may solar akong dito, yan ito problema sa mga Sa Baguio po, Naraot. Yan, sa mga kaibigan ko po dyan, sa mga friends ko dyan sa Facebook, na may solar business, baka naman po pwede nyo madala dito. And sa community ko po, yan, kahit ano pong matulong natin, kahit mga blackboard, kisame, upuan para sa mga estudyante, bota para sa mga estudyante, tapos yung yung mga susulatan nila para hindi na nila yun iisipin. Diba? Para mas ma-inspire po sila. Ano po pala ang uniform nila? Wala yata silang uniform. Meron din. Para yung pang yung pang public school po na Apo, navy. Pero hindi pa lahat sila nakaka-afford ng uniform. Siguro almost 200 students po dito sa school ang meron. Bilang founder po ng school na to, ikaw po ang nakakapila.
ang puso mo po, sure ako na 100% andito kasi ikaw ang nag-build nito, ikaw ang nakaisip nito para sa mga estudyante and para sa nasasakupan niyo po. Ano po ang sa tingin niyo na kailangan ng school, kailangan ng students na pwede naming maituro? So yung kailangan talaga ng yung Upuan po. Kasi 10 tables natin na i-donate ko dito. 10 piso. Tapos nawala na. Yung upuan, dyan pa rin. Okay. Tapos yan. So, siguro mag-request pa rin ako ng anak ko. Kasi kulang na. Kulang talaga po. Ilang classroom? 1, 2, 3. Tapos yung isa, kahoy pa. 4 lang po dito ang classroom. Tapos yung isa, kahoy pa, dingding. Dingding po. Opo. Tapos yung isa nagiba. Tapos yung isa pa po nagiba. So, bali 5 po ang classroom dito. 2 light materials. Tapos 3 concrete. Pero yung concrete po, nakita nyo naman po, wala nang kisame yung iba butas-butas na. Yung mga bintana nila basag-basag na. Tapos yung mga yung mga blackboard nga po nila. Sobra. Doon po ako sa blackboard talaga na nasasaktan para sa mga estudyante kasi yun doon isusulat yung mga lesson na dadalhin nila. Paano sila matututo kung wala silang masusulatan? Kung walang masusulatan ang guro nila. So, yun, kailangan din po nila. Pinaka-importante din po talaga yung kuryente. Yung kuryente. Kasi pag na din po, yung kasi meron ng kulang pa kasi kulang pa lang. Drop wire po. Ano po ang mga kailangan para magka-kuryente? Di daw abot ng kasuray ko dito eh. 100 meters. Para magka-kuryente dito. Team Medit. Medit USA pa ka naman. Si Medit nga. Follow po. So, may supporter po ako dito. Si Ma'am sa Kalingap. Yes po. From Kalingap po ako noon. Yes po. Isa po ako sa bunga ng Kalingap. Followers mo pala yun. Dabos man. Let's check lang. And bilang estudyante, grabe din po yung naging sakripisyo ko. Pero iba ang sakripisyo ng mga estudyante po dito. Yeah. Nung nag-aaral ako, ramdam ko na nun yung bigat, yung sakit. Diba? Kasi, syempre, habang nagmamatured ka, nakikita mo yung mga sakripisyong dapat gawin mo na para sa sarili mo, para sa family mo. Kasi, syempre, gusto ko din po matulungan ang magulang ko. Opo. Tapos bunso ako. Ay, hindi pa naman po. Wino-work out pa. Pero, yun po. Nung nakita ako yung mga estudyante dito, yung kalagayan ng mga estudyante dito, parang mas na-inspire ako na swerte pa pala ako na sobrang lapit, abot kamay lang yung mga discarding ginagawa ko. Yung mga discarding pwede kong gawin. Yung pagtitinda, andyan lang. Maglalakad lang ako, may palengke na. Maglalakad lang ako, pwede na ako din magtinda. So, sobrang swerte ko pa po noon. Yung mga estudyante dito, kailangan maglakad ng ilang oras para lang makapag-aral. Para lang makamit nila yung mga pinapangarap nila sa buhay. Para lang someday, makatulong din sila sa magulang nila. And sana po, ang Team Medit, ang community ko po, tayo, maging daan din po tayo, maging way po nila tayo. Para kahit papano, hindi man natin mabago ang buhay nila. Pero kahit papano, kahit mapagaan lang yung sitwasyon nila. Mapaayos lang yung classroom nila, yung hindi sila pag maglalakad papunta dito, hindi sila madudulas, hindi na nila yun iisipin na yung isuot nila pagdating nila dito is puro putik na kasi nadulas sila sa daan, ganyan. So, dahil po sa bota, yan, hindi na sila mapuputikan, hindi na sila ganun masyadong mahihirapan. So, sana po matulungan natin sila. Yan. So,
Ang communities ko po kasi talaga, tumutulong po talaga sila. Sa mga mahilig din po kasi talaga ako sa bata. Kaya nasasaktan po talaga ako kanina pa. Nung tinitignan, nung ini-interview ko nga po sa loob, parang naiiyak ako. Kasi ramdam ko yung lungkot ng bata habang kinakausap ko siya. Mahiyain po yung bata. Ano lang yung salita niya. Pero sa mata niya, kitang-kita yung sakit, yung hirap na pinagdadaanan nila para lang makapag-aral. Actually, ma'am, same lang po ng magulang yung paghihirap ng estudyante. Kasi habang nakikita namin yung mga students namin na hihirapan, durog na durog din po yung kaloob. Thank you, ma'am. Nakarating kayo dito. Thank you po kay Papa Tantan and kay kay Mutsaka. Sila po talaga ang pinaka-pioneer namin. Thank you Papa Tantan and Mutsaka. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, isa ka po sa teacher dito. Yes po, ma'am. Ano pong name niyo, ma'am? Good afternoon po, first of all. Ako po si Ma'am Karen Clavicina. So, ang teacher in charge po ng Salvacion City National School. So, ako po ay nagsiga dito for almost 3 school years na po. 3 school years po. Tapos, anong year po ang tinuturuan niyo? Ako po ay currently subject teacher ng grade 7. Grade 7. Sakto, yung na-interview ko po kaninang student, dito po, grade 7 din po siya. And pinakita ko dyan yung mga schools. Kahit concrete yung mga buildings nila, grabe po pala yung problema sa loob. Sobra po. Sira-sira yung mga blackboard, yung mga kisame, sira-sira. Dito wala ng kisame. Tapos may mga nakabitin pa na mga bakal. Yes po. Sobrang delikado po sa estudyante naman. Yes po. Sobra po talaga. Madaming kulang po dito sa classroom namin. Aside sa furnitures, yung mga... Kasi po ito ay na-establish ito after pandemic pa. So, expected talaga na ang ibang gamit kasi masira na po talaga. Kasi after na ma-establish or ma-build itong dalawang classrooms dito, hindi naman po talaga siya agad-agad nagamit. Na-stock siya kasi nag-pandemic. Kaya po pala mabilis nasira yung mga gamit. So, ma'am, bilang teacher, ikaw po bilang teacher, ano po ang sakripisyo mo para makapag-teacher? Ako po ay galing po ako ng Tandok National Day School sa Madarasig. So, yung status namin doon, okay doon. May maayos kami supply ng kuryente, meron kami po doon na maayos na yung sa multimedia, kompleto lahat. Kaya lang, kailangan namin pumunta dito, lumapit kami sa mga bata para yung edukasyon ko mailapit din po sa kanila kasi sobrang layo ng eskwelahan. So, madami sa mga bata previously ang nagkakaroon ng ito sa teenage pregnancy kasi po at the early age, kailangan po nilang mag-attend ng boarding house, ma-separate sa parents nila. Maliban po dyan, kapag kailangan nila mag-boarding house, is pumapasok naman sila for Monday and Tuesday. After nyan, pagbuwas na ang supply, balik sila ulit dito. So, yung naisip ng DepEd, mailapit po dito yung eskwelahan. Kaya, sa ngayon po, ang status namin, establishing kami. So, aiming kami na maging independent school po kami. So, ibig sabihin yan, hanggat hindi pa namin nasisecure yung mga documents, yung permit, magiging annex po kami, affiliated po kami sa Tandok National Day School. So, yung funding dyan, wala po kaming sariling pondo, maasa lang kami sa ibibigay ng Mother School. Grabe, oo nga po kasi na-interview ko po kanina yung kapitan. Grabe po pala ang sakripisyo nyo, ma'am, no? Ang iba sa inyo wala pang sahod. Tapos ang karamihan po sa inyo is volunteer. So, grabe po yung sakripisyo nyo. Pero inyo, magtuturo kayo, maglalakad kayo dito ng ilang oras, araw-araw sa isang buwan. Tapos, wala kayong sahod pagtapos ng buwan. Yes po. So, sa akin po, talagang meron naman expectation ng government na ako ay mag-serve dito kasi bayad po ako. Okay na sa akin, kaya lang, in behalf po ng mga volunteer teachers na license sila with experience, pero andito sila sa community, nag-extend ng help para po sa Salvacion si Ruma, para po sa mga estudyante. Yun ay sobrang sakripisyo po yun. Sana naman ay matulungan ng gobyerno, makapasok agad sila sa DepEd kasi in terms of service talaga, hindi matatawarin yung service ng mga kasama ko dito. Kaya, kung bakit kami nag-exist, dahil din po yun sa kanila, sa mga volunteer teachers at mga LFT po kasama ko dito.
siguro dapat nga po talaga ito yung maging priority ng gobyerno. Mga ganito, yung mga malalayo. Kasi grabe yung sakripisyo ng mga bata. Grabe yung lakad nila, pati po kayong mga teachers. Grabe po yung sacrifice nyo. So, sana naman kahit maayos na school, maayos na mauupuan, maayos na blackboard para makakapagturo po kayo ng maayos. Diba? Tapos yung mga, yun nga po, yung bota para darating sa inyo yung mga yung mga students nyo is presentable pa din tignan. Kaya po majority ng mga high school students dito, sanay sila sa shorts. Kasi yung klase ng daan na mayroon kami dito, maputik, tapos kulay pula pa yung lupa. Putik, oh. Yes po, expected din namin. So kung i-compare sila sa sentro, tapos ganito yung setup namin, grabe ang diferensya. Pero expected din kasi ganitong klase ng community, ganito yung klase ng daan na mayroon po kami. So kailangan na lang namin intindihin po sila. Sa mga independent po ma'am, independent na nanonood, especially sa mga supporters po natin na nasa ibang bansa, ano po ang sa tingin yung tulong ang kinakailangan ng school nyo, especially ng mga bata? So, meron na tayong chance para ipaabot yung tulong na hinihingi natin. So, in behalf ng Salvacion Sir National High School, unang-una po ako po ay humihingi ng tulong kasi po hanggat hindi pa namin napaprocess yung mga documents namin, so forever kami, aasa kami sa mother school, aasa kami sa help ng mga private groups. So ngayon po, nais po sana namin humingi ng tulong na unang-una is mabigyan kami ng, or matulungan kami, matap yung ibang agency na magkaroon kami ng maayos na blackboard, whiteboard, yung mga magagamit po ng teachers. At the same time po, since yung kuryente namin is okay na rin naman, sana present po yung rapport, matulungan din kami ng Kasureko na ma-fast track din po yung application na ginagawa namin. Kasi po kung report lang talaga, tentative lang yan. Pero kung po ipansinin agad ng Kasureko, long-term project po siya. Opo. Maliban din po dyan is yung mga kailangan po ng mga teachers po dito kasi since hindi nila afford yung mga pang-chalk, ganyan, bond papers. So big help po sa kanila yun. So, at isa rin nga rin po, isa lang yung laptop dito, naghihiraman po ng kasama ko. So sana may mag-sponsor po ng laptop or even printers po. Malaking tuwang po yun para yung mga documents na inaasikaso namin, lahat po ay makover po yun. So kung ano man pong help yung makuha namin dito, yun po ay pinapasalamat po namin. Sabi nga po kanina nung kapitan, nakwento sa akin na wala din po kayong libo dito. Yes po. Wala din po talaga. So, paano po kayo nagtuturo? Paano, saan niyo po kinukuha yung mga gamit na nagtuturo kayo sa school? So, pagdating naman po sa mga reference materials, so, yung mga teachers natin dito ay pumapanig sila sa internet, nag-search mga ganun po. So, mostly soft copies po yung meron sila. Kaya lang yung kalaban dito kaya kapalik lang din po ang sila dito. Kaya ganun na lang. Tapos yung mga may ilan din po dito nagpapadala lang po siya. So, sa time na nag-overeat kami, ngayong school year lang po nakakawak ng So, malaking tulong din po talaga na magkaroon ng laptop and ng printer po, no? Para mas marami pa pong kayong module na magawa para sa mga students. So, yan. Ito pong pagpunta po namin dito, pagtulong namin dito, kasama ko po dito and ang mga pioneers po dito is si Papa Tantan and ito po si Butchaka. And naghanda po sila ng Yes, very good. Para po rin sa school. Gamit po dito sa mga pagkakataon. Babay ka na lang po, madam. 10,000. Wait, may message lang po. First po is, thank you kay Lord kasi po may mga vloggers ko kasi yung po is, gusto ko rin magpasalamat sa mga ito Sir Glenn at naitap si Putsaka. So ngayon po, dinideclare namin si Putsaka as adopted fashionista po. Kaya thank you very much Putsaka and sa other content creators po. Yes po, kay Sir Papa Tantan. Thank you very much. Nakaabot ng Salvacion ang 10,000. Yes, Thank you very much po. God bless you po. At ganun din po sa ibang vloggers na kasama namin dito ngayon. God bless you po. Maraming salamat po, ma'am and sirs. Mamahal na lang po kita ng message para sa mga nanonood para humingi ng tulong kung ano ang pwede and kaya nilang maitulong para sa school and para sa mga students. So,
kung meron po kayong desire na tumulong dito, kung ano man pong available na meron kayo, gaya ng libro, mga school supplies na pwede po namin magamit agad-agad. So, willing na willing po, taos sa puso namin tatanggapin ang mga bagay po yun sapagkat through that po is mabilis po kami makakapag transfer ng learning dito. Kasi dito, napaka-traditional po kami dito. Sulat-sulat ng ganyan. Kung walang check, mahihirapan po ang teachers. Pero kung may mga iba po kayo, mga resources dyan na magagamit po namin, so mapapadali po yung pagtuwag namin sa mga estudyante. At yung mga volunteer teachers po is magiging magaan po sa kanila yung pagtuturo dito sa Salvacion City College Paris. Thank you very much po at palain kayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you so much po, ma'am. Yan po ang sitwasyon ng school dito sa Siruma. And yan po yung mga na-interview ko. Sana po matulungan natin sila. And sana po mas marami pa tayong mga ganitong mavisits kasama ang Team Papatantan. Yan, thank you so much po, especially kay Sir Papatantan, kay Putsaka, and sa buong Team Papatantan. Sa mga teachers po dito and sa mga students, parents na na-interview ko, thank you so much po. Yan, ako po si Merit Basilonia, aka Leche Flandre, na nagsasabing magpatuloy, magtiwala, manalangin. Kasi lahat ng bagay, lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap may mapupunta